Ayan, isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka man ngayon naroon kaibigan, kapatid, saan mang sulok sa daigdig na ito. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay sapagkat ikaw ay nariyan. Hindi aksidente na ikaw ay nanonood sa ginagawa kong video na ito. Dalangin ko na samahan mo ako hanggang matapos ang video ito. Amen? So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay magpuri sa ating Panginoon. Aawitan natin ang ating Panginoon na dakila sa ating mga buhay. Amen? Samahan niyo po ako kaibigan. Kung alam niyo ang awiting ito, sabayan niyo po ito. Amen? Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa niyang kaibuti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay damlaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Yes, Lord, hallelujah. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat hati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'min noon hanggang ngayon, dakila
mo ang alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sa bawat bighati tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Oh, dakila ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Purihin ka, luwalhatiin ka, papurihan ka, dakilain ka, sasamahin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na ito na muli ay binigyan mo naman kami ng kalakasan, kalusugan, kapanatagan, kapayapaan, kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Tunay na sa iyo lang gagaling ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya nararapat lang na sa iyo din namin ibabalik ang lahat ng ito, Panginoon. Ang lahat namin papuri, pagsamba, Panginoon, pagluwalhati sa iyong pangalan. Ikaw ay dakila, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. At hindi kami magsasawa, Panginoon, na magpupuri sa iyo, magbibigay kaluguran sa iyo, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon sa buhay namin. Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aming mga gagawin sa gabing ito, sa oras na ito, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon. Turuan niyo po kami, banal na Espiritu, at na maunawaan namin ang iyong ipaparating sa amin sa gabing ito. Ano man ang iyong sasabihin sa amin, Panginoon, ay pakikinggan namin ito ng maayos at isa sa buhay namin ang bawat salita mong sasabihin, Panginoon, sa amin. Gabayan niyo po ang aking kaibigan na nanonood ngayon, ang lingkod, Panginoon. Kayo lamang naman ang nakakaalam sa aming mga puso. Saliksikin mo ang aming mga puso, Panginoon. Siya sa atin mga aming mga puso, Panginoon, kung may mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. I rebuke it in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, I rebuke the devil's spirit in our mind, in our body, Lord God. Ano man yung mga karamdaman na meron kami ngayon, Panginoon, in the name of Jesus, aming dineclare na mawala na sila sa aming pagkatao, Panginoon. I rebuke it in the name of Jesus. I declare it in the name of Jesus. Hallelujah. At inaamin na namin, inaako na namin, inaari na namin ang katagumpayan sa mga oras na ito, Panginoon. Tunay kang ikaw ang aming katagumpayan sa bawat ginagawa namin, Panginoon. At dahil malulugod po kayo sa aming mga gagawin. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu Santo. Salamat po, Ama. Sa iyo lahat ng kapurihan kadakilaan sa matamis mong pangalan, Panginoong Jesus namin, Panginoon, tagapagligtas, itong aking panalangin at pasasalamat. Amen and amen and amen. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa ating mga buhay. Kailanman ay hindi tayo pinagkukulang sa ating mga pangangailangan. Amen. Ang sarap lang talagang sumigaw. Kaya lang hindi ko magawang sumigaw. Alam niyo kung bakit? Nandyan sa likuran lang ang aking mga amo nagtatambay kasi Ramadan nga ngayon. Kaya paggabi, gising silang lahat. Nandyan sila sa likod. Nanonood sila ng TV. So yun. Kaya hindi ako makapagsigaw ng husto sa pero alam naman ng Diyos na talagang nais kong magpuri sa Kanya sapagkat ito yung pamamaraan natin upang mas lalo tayong tumibay, mas lalo tayong tumatag, at mas lalo nating maramdaman ang presensya ng ating Panginoon.
Amen? So salamat kaibigan sa pagdako mo sa aking channel. Ako'y nagagalak. It's my honor and it's my privilege na ikaw ay nariyan, nakikinig at nanonood. Niniwala ako na may matutunan ka at ang Diyos ay mangungusap sa iyo sa mga oras na ito. Amen? So tayo na po ay dumako sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Alam naman natin na yung ating pamagat ng ating pinag-aaralan ay patungkol sa Seeking God lifestyle. Amen? So part 3 na po ito kasi yung part 1 na i-upload ko na at saka yung part 2. So ito na yung part 3. Diba? So ano yung una? Recall lang para maalala natin. Yung una po, anong sabi ng ating Panginoon? Be humble before the Lord. Humility. So meaning humility. The second one is repentance. Genuine repentance. That's the desires of God to us. A genuine repentance. Okay? So dapat nating tandaan. Yung una, pagpapakumbaba. Pangalawa, at pagsisisi. At ito ang pangatlo. Ito ang maganda rin sa pangatlo. At ito ang minsan kailangan nating hindi nating gagawin ito bilang isang mga mananampalataya kay Kristo. Handa ka na ba? Ito yung ating pangatlo. Prayer. Okay? Prayer. So as we worship the Lord our God, that's part of prayer. Okay? So, hindi lang basta-basta prayer kasi marami kasing klaseng prayer yan, di ba? Kung ikaw ay nananalangin, minsan, pwede kang manalangin kay Buddha, pwede kang manalangin kay Muhammad, pwede kang manalangin kung kasino-sino pa. Sa mga santo-santo na yan. Lahat, rebulto, sa puno, sa araw, may mga ganun, may nagdadasal sa mga ganyan. Pero iba yung sa atin. Kasi sa atin, pag nananalangin tayo, talagang totoong Diyos yung ating pinananalingan. Ay pinananalanginan. Ayun, nahirapan, nabubulol. Hallelujah. So yun po, hindi lang po simple prayer ang dapat nating matutunan. It is a fervent prayer. Okay? Fervent prayer and a frequent prayer. Ano ibig sabihin ng fervent and frequent? Ibig sabihin yung mataimtim na pananalangin. At pag sinabi natin frequent, yung taos sa puso. Yung walang halong pagkukunwari kapag tayo ay nananalangin sa ating Panginoon. So, if we seek God in our lives, the number one attitude of a believers of Christ, dapat ang isang tao na talagang nagsisik sa ating Panginoon, gagawin niya talaga yung mananalangin. Kinauugalian na niya yan. Di ba? Lifestyle na ng isang tao. Kaya nga, seeking God lifestyle. So, as a believer of Christ, it is a lifestyle of being a prayerful believers of Christ. Kailangan mapanalanginin tayo. At totoo yung ating pinapanalangin. Alam niyo, ang sarap lang po ng mga ng pagnanalangin tayo eh. Alam niyo ba, kapag nananalangin tayo, nakakalimutan natin ang lahat. Ito yung mga bunga. Unang-una, ituturo ko sa inyo yung bunga ng ating pananalangin. At may establish natin ito. Unang-una ito. Prayer is prioritizing God's presence. Okay? Prioritizing God's presence. That's prayer. Kapag nananalangin tayo, ibig sabihin, pina-priority natin ang Diyos na maramdaman natin ang kanyang presensya. See? Prayer is prioritizing God's presence. Tandaan niyo po yung word na yan, ha? Prioritizing God's presence. Number 2, prayer is experiencing God's presence. Di ba? As we pray to the Lord, as we pray to our God, we experience His presence. And we feel that. Kapag hindi mo nararamdaman ang Diyos, baka kulang pa yung pagpipray natin. Ako, ramdam ko ang Panginoon pag nagpipray ako sa Kanya. Alam niyo, kanina lang habang nagdadrive ako, nakikinig ako ng isang testimony. Alam niyo, nag-worship ako kay Lord. Lord, thank you so much. Because of this testimony, na-encourage ako dun sa testimony na yun. Alam niyo, ang testimony niya kasi, sabi niya, dati, ito babae ito ha, mag-asawa. Dati daw silang mag-asawa, lulong sa masamang bisyo. Talagang sila yung nagbibinta, lahat. Grabe. Tapos, minsan nakahandusay na lang daw sila sa kalye, doon na sila natutulog. Tapos, pag namulat na ang kanilang mga mata,
yun na. Huli na sila ng pulis. Pero when the time na tinanggap nila si Lord Jesus sa buhay nila, nung nakilala nila ang ating Panginoong Isus, doon ako umiyak eh. Kasi alam niyo bakit ginamit sila ng Panginoon totally. Silang mag-asawa at totally surrender din sila. Ang sarap lang, di ba? Kapag nakakarinig ka ng ganong testimony. At truly, God is amazing. He changes life. Amen? Ang sarap eh. So ano pa? Experiencing God's presence. Una, prioritizing God's presence. Experiencing God's presence. 3, developing our faith. If we pray, we are developing our faith in God. So habang tayo ay nananalangin, nadidevelop yung ating pananampalataya. Hindi lang, na-activate na yan. Ang problema, hindi pa na-develop. So kailangan i-develop yan. At lalo pa natin yung palalimin pa yung ating deeper relationship to our Lord. So it will develop our faith when we pray. Amen? So ano pang pang-apat? Ano ba? Prioritizing God's presence, experiencing God's presence when we pray, developing our faith when we pray. Ito, maganda to. Overcome fear. O, di ba? When we pray, we overcome fear. Di ba? Kaya ang sarap sa pakiramdam kapag nasa gitna ka na ng trahedya, nasa gitna ka na ng malapit na yung halimbawa, malapit ka naman disgrasya. Ako, amin ko sa inyo, marami na po akong naranasang disgrasya sa buhay ko. Unang-una yung dating pareho na din ang buhay ko. Pero hindi sapat yung aking pagkakilala sa Panginoon noon. Kaya hindi talaga nangyari pa yon. Pero ngayon, I pray to God na mas lalo ko pang ma-enhance ang aking pananampalataya sa Kanya. At ang sarap sa pakiramdam na natututunan ko itong mga salita na ito. Habang ako nagbabasa sa salita ng Panginoon, tinuturo niya sa akin to. Prayer is overcome destruction, overcome fear. Yun yung panglima. Panglima, overcome destruction, overcome fear. So una, prioritizing God's presence. Pangalawa, experiencing God's presence. Pangatlo, developing our faith. Pang-apat, overcome destruction o overcome fear. Panglima, overcome destruction in our lives. At itong kagandahan, the God's Word is a fuel of effective prayer life. See? Ang salita ng Panginoon ay epektibo para mas lalo tayong epektibo rin sa ating paglago, sa ating pananalangin. At mas lalo tayong magiging matatag kapag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. At pagkatapos natin magbasa, mananalangin tayo, minimeditate natin ang salita ng Panginoon. At lalo nating mauunawaan kung ano ang kanyang sinasabi para sa atin. Dahil lahat ng nakasulat sa salita ng Panginoon ay patungkol sa atin, sa ating kabutihan, sa ating paglakad sa mundong ibabaw. Kaya nga ipinadala niya ang salita na ito. Kasi nga, sabi niya sa John chapter 1 verse 1, di ba? The Word was God. And the Word is God. Kaya ang salita na ito ay salita na galing sa Diyos. Although, may mga salita dyan na nagsasalita rin ng dyablo. Pero pinapatukoy lang yan na ang dyablo rin ay nakakaalam sa salita ng Diyos. Kaya kailangan maging maingat tayo. Di ba? The devil is like a roaring lion waiting to devour. Di ba? Kaya dapat mas lalo tayong magiging eager sa ating pananalangin. Eagerness ating pananalangin. Dapat deeper relationship to God. Intimate relationship to our Lord. Tandaan natin yung 5 na yan. Prioritizing God's presence. Experiencing God's presence when we pray. And developing our faith when we pray. Overcome our fear when we pray. Overcome destruction when we pray. At marami pang iba. Ang dami pang iba. Kaya lang mas maganda na binigay ko lang sa inyo yung para sa akin pinakamahalaga at importante. Pero marami pang iba na mas matututunan natin. So saan ba natin magagawa ang pananalangin? Unang-una, kaya bago tayo magsisimula, tayo ay nag-worship sa ating Panginoon. Di ba? Napapansin nyo, kumakanta tayo ng isang awitin. So, prayer also is worshiping God, praising God, sing hymns to God,
And then lifting hands. So kailangan huwag kang mahiyang magtaas ng kamay. Dapat itaas mo yung kamay kapag ikaw ay nagpipray sa Panginoon. Yung iba nga nakaluhod na, kneeling also. Kneeling ha, luluhod. Hindi yung nakayuko. Kasi ako dati nakayuko. Yung pag nakayuko eh. Pero iba yung nagninil ka talaga, nakataas ang dalawang kamay at nakatingala ka sa Panginoon. Panginoong Diyos, ikaw ang pinakamataas at pinakamakapangyarihan sa lahat. Dapat ganun pang nagpipray. Minsan pwede rin ganun. Lord Jesus, teach me more about your word. Di ba? So isa sa mga dapat natin maging posture yan. Tinatawag yan posture, okay? At saka, ang pagpipray ay nagpapakita lamang ng pagpapasakop sa ating Panginoon and surrendering our lives to God. See? Dapat mas lalo nating maunawaan yan. So yun po, tandaan natin. So, dito sa Bible po, mayroon ditong isang tao na talagang namang maaasahan sa panalangin. At nais ng Diyos na makikita natin sa Kanya yung pagiging mapanalanginin. So gusto ng Diyos na matularan natin ito. Kaya nga nakasulat sa Biblia eh. So sabi nga dun sa Colossians chapter 4 verse 12 to 13. Ito yung buhay ni Epaphras. Kilala niyo ba si Epaphras? Si Epaphras, sabi niya, Epaphras shows us that without consistent and dedicated prayer, see, without consistent and dedicated prayer, you can count on significantly less happening in our lives. So kapag hindi ka consistent sa mga panalangin natin at hindi dedicated yung prayer mo, talagang magtataka ka bakit ang tagal ng ating mga pinapanalangin at hindi pa dumarating. See? Kasi kailangan talaga yan. So the scriptures admonish us to pray in all occasion in our lives with all kinds of prayer and request. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. At pag nagpipray ka, may kasama pang fasting. So, ibang katuruan, pero isasama na natin dito, prayer and fasting. So, kailangan matutunan din natin yung fasting na yan. Amen? So, ako naman, nagpa-fast ako, pero pag kumain naman kasi ako, sulit-sulit yung mga hindi ko nakain umaga tanghali. Kaya I pray to God also na sana yung aking pagpa-fast din ay talagang mamimintin ko yung aking tiyan at mapapalit ko pa. So kailangan din ng exercise. Diba? Parang nag-exercise ka rin. So when we pray, we're exercising our faith, our communication to God. At yan ang pinakadapat natin gawin as a lifestyle. When we seek God, that is a lifestyle. A prayerful believers of Christ. If you are a prayerful believers of Christ, you are a warrior of God. Because you are praying for those people around you. Praying for our family, praying for our leaders, praying for the other people na hindi pa ligtas ang kanilang kaluluwa. Kaya binibigyan tayo ng pribilehiyo ng Diyos na ipanalangin sila. Kaya nga sabi ng Panginoon, pray for them. Pray for the sickness. Pray without ceasing. Diba? Kasi kapag nagpipray tayo ng taimtim sa ating Panginoon with a consistent prayer, with a dedicated prayer, God will answer our prayer. When we humble ourselves before the Lord, when we repent and pray, God will give us the blessings that He wants us to us. Di ba? Ang sarap eh. Kailangan konektado yan. Hindi po pwedeng mag-humble ka tapos hindi ka magpipray. Hindi pwedeng repentance ka pero hindi ka nag-humble. Hindi ka rin nagpipray. Hindi pwedeng nagpipray ka tapos nagrepent ka walang humbleness. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan magkakasama yan. Amen. Hindi po pwedeng isa ang mawala dyan. Connection yan. Hello? Say amen. Hallelujah. Kailangan yan, kaibigan. When we humble ourselves, we also repent ourselves. And also, we pray ourselves. We pray to God. Pinagpipray natin ang ating sarili din na mas lalo nating maunawaan ang salita ng Panginoon. Kasi pag hindi natin pinagpipray ang ating sarili, paano tititibay? Paano mag-develop yung ating faith? Paano mag-develop ang ating prayer life?
Di ba? Hindi mangyayari yun. Kaya lack of prayer, lack of wisdom, lack of knowledge, lack of everything. Kaya dapat ang prayer mo, consistent yan. Kaya nga, fervent and frequent prayer. Ibig sabihin, talagang taos sa puso ang pananalangin. Yung iiyak, Lord, salamat po. Alam niyo, ang sarap manalangin sa Panginoon. Lalo na pag naramdaman mo na yung presensya niya, tatayo yung balahibo mo, at mararamdaman mo na through the Word of God, pinapaalala niya sa'yo. Yes, worship me. Shout for me. Dance for me. Yun ang ginagawa ko pag halimbawa, sa sasakyan, pag mag-isa lang ako, hindi ko magagawa kasi pagkasama ko yung mga amo ko eh. Pero pag mag-isa lang ako, sumasayaw ako sa Panginoon. At talaga namang sinasabayan ko yung bawat tugtugin na aking pinapakinggan. Pagkatapos kong nag-worship niyan, makikinig na ulit ako ng mga preaching. And I've learned a lot. At sabi ko, Lord, thank you so much. Because sabi nga doon sa awitin ng ating inawit nung nakaraang nung part 2, sabi niya, even if it is you are not working, but you still working every moment of my life. God is working. God is working every second, every moment, every day of our life. Kaya hindi ako naniniwala na walang Diyos. Mayroong Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, wala na rin ako. Wala na ako ngayon sa kinatatayuan ko ngayon. Bakit? Sobrang sama ko, kaibigan. Sobrang matindi akong masama. Kung kilala mo lang ang buong pagkatao ko, kamumuhian mo ako at ayaw mo akong makilala at ayaw mo akong kaibiganin. But by the blood of Jesus Christ, by His love, by His compassion, by His grace, I'm here now, sharing you the goodness of God into my life. At kung halimbawa man mali ang laman ng puso ko, si God lang ang magpaparusa sa akin. Si Lord ang magpaparusa sa akin. Kaya I share it to you because I want to experience you what I am experiencing now. Although hindi ko nagagawa yung ibang nagagawa ng mga mananampalataya ngayon kasi nga I'm a family driver so wala akong day off, but I praise God and thanks to God every second of my life because I have my Bible, I have my notes, I have my Bible, and I have my mobile and also the guitar. Ito, sapat na para magpuri ako sa Panginoon kasi wala akong choice, kailangan kong gawin to kasi pag hindi ko gagawin to, manghihina ako. Wala akong nakakausap na nakakapwa ko mananampalataya. Kaya dito ko ginagawa. As long as I share it to you, I experiencing also the presence of God, the courage that I must be doing this. At maging consistent pa ako sa paggawa nito. Kahit na yung ibang tao nagagalit, naiinis sa akin, basta kung gagawin ko yun para sa kaluwalhatian ng Panginoon. O may mga tao man na ayaw pakinggan to, hindi ko problema yun. Basta gagawin ko ito para sa Panginoon. Amen? So si Epapras po ay talagang napakagandang instrumento sa buhay ng isang mananampalataya. Epapras was a beloved follower of Christ. Is a faithful minister of Christ. Is a bearer of a good news. You and I is a bearer of a good news. The gospel of Jesus Christ. And Epapras was a man of prayer. And Epapras was also a true missionary. So dapat nating tandaan to, kaibigan. Pray persistently. Pray agonizing prayer. That's what God needs to us. When we pray, yung bang, Lord, kailangan mo to, Lord. Kailangan ko to, Lord. Alam niyo, minsan mga bagay nga na hindi natin pinanalangin, dumarating na lang bigla eh. Di ba? Tulad ng ganito, nananalangin ka ba na yung upuan na yan, kaya kang buhatin? Hindi. Umupo ka lang. Nananalangin ka ba na ganyan, ganito. Pero hindi eh. Binibigay sa'yo ng Lord, hindi mo pa pinagpipray. Hindi mo nga pinagpipray na magkaroon ka ng damit eh. Hindi mo pinagpipray, magkaroon ka ng sapatos. Pero binigay sa'yo lahat ni Lord. Trabaho, pinagpipray mo yan. Salamat, kaibigan. Sana may natutunan ka. Ang Diyos natin ay buhay at handang magbigay sa atin at handa niyang iparamdam sa atin ang kanyang presensya kapag tayo ay totoong lumalapit sa Kanya at totoo tayong sumusuko sa Kanya. Surrendering our lives. So,
1, humility. 2, repentance. 3, prayer. Mayroon pang dalawa. Okay? Hindi natin kayang tapusin. So, persistent prayer and agonizing prayer is the one that we need in our lives. Exercise a prayerful life and make also fasting. Kung gusto mo mag-fasting ka. Pero hindi naman yan pero hindi mo naman kailangan purse ng sarili mo para mag-fast. So, kailangan mo lang, unang gawin mong prayer. Tapos, pag gusto mo mag-fast, pwede ka mag-fast. Fast mo na yung TV, fast mo na yung Facebook. Maraming mga pamamaraan ng fasting eh. So, kailangan magawa natin yan. Amen? So, step by step yan. Kaya, worship God is also a type of prayer. Worship, singing and song. So, pray continuously throughout the day. So, ako lagi kong sinasabi sa Panginoon yan. Paggising pa lang sa umaga, thank you so much, Lord. I praise you, Father God. Thank you for everything that I've done, that you've done in my life. Today, ikaw ang magiging sentro at makaiwas ako sa anumang pagkakasala. So, ganun dapat ang ating gagawin sa ating buhay. Amen? So, sana, kaibigan, kapatid, may natutunan ka sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Amen? Pray without ceasing. Yan ang sinasabi nating Panginoon. So, last verse po, basahin po natin yung sinasabi doon sa 1 Peter chapter 5 verse 5. Kung alam niyo po yung 1 Peter chapter 5 verse 5, di ba? Lahat ng ang gusto ng Diyos, pagkatiwala natin sa Kanya lahat ng ating alalahanin at huwag tayong mag-alala. 1 Peter chapter 5 verse 7, basahin niyo na lang po. Yan yung pinaka-memory verse natin. So, magbibigay pala ako ng memory verse, no? Para mas maganda. So, 1 Peter chapter 5 verse 7, memorize natin yan. Okay? So, babanggitin natin yan sa susunod nating pagkikita. Sa part 4 naman. Kasi part 3 to eh. So, salamat kaibigan sa pagsubaybay mo sa akin. Sana subaybayan niyo pa yung mga susunod pong mga gagawing video. At para sa kabutihan natin to at para sa kalulatian ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's pray. Thank you so much, Lord God, Father God in heaven, the Father of Jacob, the Father of Abraham, the Father of Isaac. I praise you, Father God. You are also my Father, Lord. And I thank you for this wonderful message that you've given to us. Seeking you must be a lifestyle of our Christian believing, Lord. Matutunan namin ang palaging mananalangin, palaging magpapakumbaba, palaging humingi ng tawad sa mga nagawa namin pagkakasala. And this is part of our life, a prayerful Christian, Lord God. Kasi pag hindi kami natututong mananalangin, hindi madidevelop ang aming faith. Hindi ka namin mararamdaman. Hindi namin kayang lagpasan ang lahat ng mga nangyayari sa paligid. Kaya naman, Panginoon, sa iyo lang namin nagkakatiwala ng buhay namin. Ang buhay ng aking kaibigan na nanonood ngayon, ingatan niyo po ang kanyang buhay, sa po ng kanyang mga pamilya, kaibigan, at ang kanyang mga pangarap, ang kanyang trabaho. Panginoon, pagpalain mo siya. Gawin po ako, Panginoon, ng aming pamilya na malayo sa piling namin. I pray for OFWs. I pray for our boss, our mga amo namin. Pagpalain niyo po sila. Aming bansa, Panginoon, pagpalain niyo po. Ingatan niyo po